Hi guys! Ayan, long time no vlog. Tingnan nyo yung face ko guys, parang tumataba ako. Bumabalik yung gana ko sa kain guys. Kailangan ko tong pigilan. Ayan, tapos grabe din yung breakout ko sa noo guys. So, naunsa naman eh. So kakatapos lang ng regla ko kaya siguro lumabas lahat. Ayan o, parang 4 sila. Hopefully guys mawawala kasi papangit na naman yung muka natin matapos ang napakatagal na therapy sa muka. Bumalik lahat. Ayan, so papunta ako ngayon sa tindahan guys, dun sa pwesto ni mama na kung saan naka-assign si mama kasi meron tayong stocks na gagawin doon, encode natin. So nag-request ako kasi parang gusto kong kumain ng gulay. Nag-request ako sa kanya guys ng sinabawang isda na may gulay kasi yung panahon ngayon, ayan, hindi masyadong mainit. Hindi, parang uulan na parang hindi, ganon yung yun pala, meron ding iniwan si Madam Tenji na ulam, na baon. So yung laman nito brown rice, tapos merong okra, tsaka para corned beef na nilagyan ng itlog. Ayan, siguro spicy to kasi mapula oh. So dadalhin ko na lang yan doon, tapos paparesa na lang natin ang sabaw. Ayan, chinat ko si mama pero hindi pa nag-reply. Tingnan natin kung lulutuin niya yung request ko. Ayan, so kamusta kayo? Kamusta ang lahat? Bumaba yung viewers ko guys kasi nga lulubog lilitaw yung vlog ko. So yung viewers natin medyo nasa nasa 100 to 300 viewers na lang tayo per video, pero sige lang. It's not my top priority no na magkaroon ng maraming viewers. Yung sa akin compilation ng memories yung ina-upload natin, or yung mga wala lang, kung kailan lang natin trip. Kasi nga sabi pa ni Ate Princess ni Tendera sa Africa sa akin, kasi ikaw may choice ka. Bakit siya? Wala talaga siyang choice, kailangan niya mag-vlog kasi dun niya kinukuha yung pang-support sa mga bata, tsaka yung pagtitinda niya. I'm so proud of my sister guys. Kaya niyang palakihin yung mga anak niya na siya lang. Ako wala pa akong anak guys, yung katawan ko lang pinapalaki ko. Ayan, pagka naka extra guys, Shopee lang guys kasi hindi ko matagalan yung mga bata guys kasi grabe talaga bagting yung dalunggan ko guys, yung ingay hindi ko kaya. No, siguro pag isang bata lang yung dadalhin mo per pasyal, kaya ko yun. Pero pag sinabay mo yung 3, at syempre masabay mo pa yung kay Madam Tenji, or sabayin mo lahat ng pamangkin mo. Nako po, mas mabuti pang natulog. Ayan, kapag ka dinadala niya yung mga bata guys, or sa akin nakasakay, or ako yung nakikisakay sa kanila, di talaga guys, nati-trigger talaga yung bell natin sa tainga guys. Parang naga-tiktok yung natin sa tainga. Talagang hyper kasi guys, masiyahin yung mga bata. Though hindi kasi ako sanay, 'di ba? Minimalist yung life ko. Minimalist. Yung aso nga hindi ko pinapatahol Naiinis ako sa aso pag tumatahol. Kasi nakita niyo yung si Siopaw guys, yung ginugroom ko palagi. Yun yung alaga ko sa bahay. Pag tumatahol yan, pinapalo ko. Yung palo na pang bebe palo guys, hindi yung palo na mahaba na stick. Para lang tumigil, or minsan kinukurot ko yung tainga niya pag pag tumatahol. Kasi alam niyo yun, yung ang layo naman ng aso na tinatahulan, talagang pinapatulan pa. Nasa labas na ng bahay. Or minsan pusa, hinahabol niya. Walang pusa sa bahay, walang daga. Kasi sa aso ko lang na ubos na sila.
Ayan, so dito na tayo ngayon guys sa ano, ginagawang bridge. Ginagawang underpass pala, hindi pala bridge. Underpass sa Jansan. Yan na yung update. Siguro estimate ko matapos to mga 20, ano ngayon, 2026, siguro mga 2030. Update pala guys sa likod ko. Though nagagalaw-galaw ko na yung leeg ko, pero yung pain nafe-feel ko pa rin. Grabe kaabong. Tingnan nyo guys. Kung nakamotor ako nito, sus, lagot. Lagot yung atching-atching natin mamaya. Grabe yung alikabok dito sa ginagawa nila. Tagal na nito guys, yung estimated na matapos to parang 3 years lang from the proposed plan. Tapos 3 years lang yung sabing matatapos, pero ngayon parang 6 years na. Tagal. So umiikot kami guys, no? Diyan ako nang galing, oh. Diyan na street ako nang galing. Kailangan pa naming umikot doon sa kabilang side para makapag U-turn. So malayo din. Medyo malayo-layo din yung inikot. Grabe kaabo. Wow, Jansan. Malapit lang kami sa ano guys, malapit lang kami sa bus terminal. Oh. 'Di ba? Oh. Kung nagmotor ka niyan. Before kasi guys, nang motor ako, binigyan ako ni Madam Tenji ng motor, yung Mio. Tapos nung ano, syempre napansin ni Kuya Jerry, yung husband niya, na masyado nang maalikabok at mainit, tapos palipat-lipat ako ng mga tindahan. Kaya ayun, pinahiram niya ako ng sasakyan. O diba? Saan ka makahanap ng brother-in-law na ganyan mag-isip guys? Pati kapatid isipin pa. Mabait talaga yan sila guys. Mabait yung mag-asawa na yan. Kaya tandem yan silang dalawa. Isang supportive husband at isang raketera, 'di ba? Dating nagmomotor, ngayon meron ng mga sasakyan. Sila. Kasi before guys, yung negosyo nila pautang. Yung lending, yung parang ano pa, konti-konti lang yun, tag 50 per day, yung ganong mga arawan sa mga maliliit na tindahan. Pero ngayon wala na yun guys, kasi masyado ng prone sa utang yung mga tao, hindi na nababayaran. So huminto na kami doon sa paglilending. Sila dati guys, nagmomotor. Wala pa si Ashley noon, on process pa si Ashley. Ongoing pa. Ayan, nagmomotor lang yan silang dalawa. Nagpapautang ng manok, chorizo, hakot dito, hakot doon. Tapos minsan kapag maraming stocks, nanghihiram sila ng sasakyan sa kapatid ni Ka Jerry before. Hanggang sa nakapundar, nagka-tracking sa bangko, na-approve ng loan ng sasakyan, ganun. Tapos syempre yung sasakyan na nagamit sa pagnegosyo, na rolling in the deep din yung nakatulong yung sasakyan sa negosyo. Malayo na yung scope ng dinideliveran, marami na yung nabibili, marami na yung nakukumpra niya guys, nakakarga niya na sa pick up. So mas marami siyang nahahakot na stocks, mas marami siyang nabebenta. Lahat yan papasukin na ibenta guys. Hanggang ngayon hindi pa yan siya nalutas. Hindi yan siya makatulog sa isang araw na walang mabenta. Yung mga nga guys, yung habang nagta-travel kami, pumapasok yan siya sa duty free. May mga items dyan sa duty free na may free. Or kapag may minimum nakabili ka ng ganitong amount or like
30,000, 20,000 gan. Pag pag nakabili ka nun, meron kang free luggage or anything like ice bucket, mga ganon. Tsaka yung mga free binebenta niya. Meron din minsan 50% off in good condition, ina-avail niya tapos pinapautang niya yung item na yon. So andito na ako ngayon guys, dyan muna tayo. Dito tayo sa Minimart kasi tumawag yung purchaser natin no na pupunta siya ng grocery ngayon. So magpapasali siya dito para medyo marami-rami yung makarga. Sulit yung pasok niya sa grocery. Kasi yung Ego grocery niya, isa-isang tindahan lang yun. So gusto niya partneran ng isa pang tindahan. So, see you later.
Ayan, update guys. Papunta na talaga ako doon kay mama at may nakarga akong stocks no para doon. Kasi yung ano, yung tindahan doon, 'di ba, katabi ng eskwelahan. So malakas siya sa snacks. Nasa stoplight pa tayo ngayon, guys. So waiting. Tapos pagkatapos ko doon, balik ako doon sa 11-11 kasi mas busy doon ng hapon. So mas importante na nandoon ako paghapon. At makaka-sales stock tayo sa bigas, guys. This month or last month and last month sobrang hina ng sales namin doon nang dahil doon sa epekto ng gasolina nung nag price up yung ano, guys, yung gasolina, nadamay lahat ng stocks, lalo na yung bigas. No, grabe yung pagtaas ng bigas nung time na yon. So hanggang ngayon naiwanan ako ng stocks na mahal pa. Last kuha natin. So yung patong ko sa bigas, guys, is 50 pesos per sack kasi sa city pa namin siya kinukuha. Kailangan ko siya, siguro mahal na para sa iba, pero para sa expenses namin na ginugugol dun sa pagkuha ng stocks at sa mga bayarin sa tindahan, rent, plus yung hired staff mo, yung mga taong nagtatrabaho sa'yo. So kasali yun siya sa pagkwenta ng profit. So hindi na ako makakahigit pa sa 50 pesos kasi nga marami kaming kakompetensya doon kasi nga 'di ba, palengke area. Hindi naman siya talagang ano lang siya micro market yung style, hindi siya talaga siya yung malaking palengke. So marami kaming katabing tindahan, siguro may 2 malaking tindahan doon or medyo malalaki, mga ganon, na nagtitinda din ng bigas. So hindi ako makakakompete sa kanila dahil nga sa sila yung mismong nagbabantay, like sila yung owner, then sila din yung staff. Bigas guys, ang dami. Andito ako sa palengke. Ayan. So kapag ka ganun kasi, nalilesen yung expenses kasi wala siyang pasasahuran at wala siyang nirerentahan kasi sa kanila yung mga building or yung tindahan mismo. So kahit pa sabihin ng ibang customer natin no na ano, na ang mahal ng paninda namin, hindi naman natin yun pwedeng sabayan yung presyo ng mga walang binabayarang renta, walang binabayarang tao, kasi malulugi din tayo. So yun lang yung sinasabi ko, hindi kasi kami makakakompete, ma'am sir, sa presyo ng kabila kasi nga sila din yung owner, sila yung nagbabantay. So mas less yung expenses nila compared sa amin, or mas mababa yung renta nila doon kaysa sa amin. So wala talaga tayong laban dyan, no? So yung sa atin lang is pinoprovide ko yung mga hinahanap ng mga consumers doon. So halimbawa may naghahanap sa amin ng panali, tie box, or ano bang tawag sa inyo yan, yung itim na pantali na pang all around tali, no? So dati wala kami niyan, ngayon meron na kasi nga may naghanap. So palagi guys, yung mga hinahanap na items, pinapurchase talaga namin yan. Pinapanood ko talaga yan sa staff or pinapachat talaga sa akin kaagad kapag may naghanap tapos wala, no? Tapos palagi ko talagang inuulit sa kanila once na may maghanap, and for now wala, sasabihin lang muna na bukas meron na kasi bibilhin mamaya, bibilhin bukas. So hopefully bukas meron ng stock. Wag lang talagang sabihin na wala, like wala period, no? So yung sasabihin natin naubusan, kasi once na sabihin mong wala, hanggang maghanap yan ng ibang items, iisipin na lang na wala talaga, wala kang mga ganong stocks, no? So kapag ka yung mindset ng tao, kapag ka nasabihan mo na naubusan, ibig sabihin alam niya na ano ba to? Ibig sabihin alam na meron talaga tayong stocks nun. So dapat din na i-provide natin kaagad, kasi sayang din naman. So yung tindahan namin guys, hindi siya talagang wholesaler. No, though nag-wholesale kami, may minimum 6 pieces to 12 pieces ganon.
Pero hindi talaga siya katulad ng wholesaler doon sa kabila na halos 50 cents per piece yung patong. So hindi ko na yun. Hindi ko na kaya yun. Siguro tagpipiso lang per item kaya yun. Unlike sa retail. So iniiba talaga yung price ng retail. Iba din yung price ng wholesale natin. So yung wholesale guys, hindi siya like isa lang bibilhin, bigay mo wholesale. Hindi yun siya ganun. Pwede naman yun eh. Kayo naman yung may ano nun. Ang problema lang, kapag kasi hinwholesale mo yung mga paisa-isang items, mas mababa yung kinikita mo, kukunti lang din yung nababawas sa stocks mo, di ba? So once na nag-wholesale ka, dapat may minimum. Para kahit na cents lang yung kunwari sa 1 dozen, nag 50 cents ka doon per item, nagpatong ka ng 50 cents per item sa wholesale, at least may 6 pesos ka. Kung ibebenta mo ng wholesale yung isang piraso, di 50 cents lang yung kinita mo doon, tapos isa lang nabenta mo sa isang araw. Kasi hindi din naman yun siya ganun kabilihin na item. O, diba? So, kailangan nating ibahin yung presyo ng retail price. So, yung katulad ng mga shampoo namin guys, yung retail talaga sa mga tindahan yan is 8 pesos. So, nakukuha natin yan ng 5.50 or 5, or siguro ngayon nasa 6 na, 6 flat or 6.5 ganon. So yung retail niyan nasa 8 pesos, 8 to 9 pesos depende sa market ninyo. Tapos yung wholesale naman yan sa amin nag-a-add piso ako per item. So halimbawa nakuha ko siya ng 6.50, bale bebenta ko siya ng 7.50 if 1 dozen or 6 pieces. Basta may minimum ako 6 pieces. If hindi umabot ng 6 pieces, 8 pesos talaga yung isa na binibenta. Kasi hindi naman pwedeng i-wholesale ko lahat ng item kahit pa isa-isa. Tagal ng movement nun. Tapos kukunti pa. And then yung oras sa tindahan, di ba? So, yun. Palagi ko na lang sinasabi sa kanila na once may bibili, katulad ng 5 piraso lang, sabihin nyo na lang dagdagan ng isa para maka-wholesale. At least malaman nila na, okay, kapag bibili pala ako ng 6 nito. Tapos sasabihin talaga dapat na meron siyang discount. No, kasi kahit naman pa coins lang yung discount ng mga consumer, natutuwa naman sila. Kasi pambili din yun ng posporo or magic sarap. O, diba? Kapag ka natambak. So, ayun, sabi ko sa kanila, wag may bumili ng tiga-6, nakikita nyo naman dyan sa computer na umiiba yung presyo. Sabihin nyo sa customer, madam, may discount ka dito 3 pesos, may discount ka dito 2 pesos, kasi 6 yung binili mo. Ayan. Hindi naman natin mapapromise na babalik sila the other day. At least nalaman lang nila na meron tayong mga discounts na binibigay sa kanila. At least naman, kahit na isipin nila na medyo mahal, at pag nalaman nilang may discount, medyo mababawasan yung negative feedback sa tindahan. Basta may minimum. So yun, yung bigas, balik tayo sa bigas. So mga by 4 PM balik na ako doon sa 11-11. Doon kasi malakas yung bigas. So mas kailangan ko doon i-focus yung pagbebenta doon. Dito naman sa pwesto ni mama, sa umaga lang malakas kasi nga mga estudyante yung consumers dito. So saan ako paparking ngayon? May nakaparking na dito sa parking ko. Oh no. Hi guys, I'm back. Maulan na hapon, kaya pala makulimlim kanina. Kasi yung ulan dito guys, weather yan. Parang uulan pero hanggang gumabi at mag-umaga na lang ulit. Walang ulan na mangyayari. Ngayon, umulan talaga. Ayan, so malamig, sarap magkape. Kape at suman. Tingnan natin kung may suman na binibenta doon sa labas ng 11-11 mamaya. Ayan. So tapos na ako doon kay mama guys. Hindi ako nakapag-video kasi nagmadali ako kasi masama yung panahon. Kailangan na makabalik ako doon sa 11-11 kaagad. Kasi kapag kaganito yung weather guys, yung daan papuntang 11-11, masyadong traffic.
Hindi ko alam. Siguro dahil sa kanal. Nasa Pioneer tayo ngayon. Ito yung street ng Pioneer Avenue. 'Di ba? Ayan, makulay na yung island sa gitna. Balik tayo sa office. Tapos, diretso na tayo ng 11-11. Kunin lang natin si Dear. Kasi, papuntang 11-11 din na madadaanan yung bahay. So, kunin na lang natin siya. It's 3:38 ng hapon. Meron akong baon na loaded. Nainis ako sa mga tricycle, sa mga sasakyan na nasa gitna guys ng daanan. Yung pwede naman silang sa gilid pero bakit nasa gitna, 'di ba? Tapos pag magpipip ka sa kanila magagalit. Parang nagde-daydream habang nagda-drive. O nagse-cellphone yung ibang sasakyan. Sa ano na to, Quezon Avenue Street. Kung hindi pa nila binago yung street name. Yung tricycle dito guys naka color coding. So ito yung mga ano tamang tricycle dito sa amin. Yung legit na tricycle drivers, yung yellow plate, naka yellow plate tapos kulay blue. Yung kulay talaga is naka-uniform. So, bawal humalo dito yung ibang kulay. Kapag ka hindi ka registered dito sa Jansan, hindi ka pwedeng mag-biyahe dito. Kahit pa naka-tricycle ka ng kulay blue. Kapag ka hindi, anong tawag na? Parang franchise, yun pala yung term. Kapag ka hindi ka naka-franchise dito, hindi ka pwede mamasada. Not unless kung magpapahuli ka na lang. Kung mahuli, edi bayad penalty. Kung hindi, edi biyahe. Ganun yun. Ayan, dito na tayo sa GJA.